What's up mga Coops? Manga Moto nagbabalik, Record of Ragnarok, Gigantomachie. Nang mag-umpisa ang digmaan ng Gigantomachie, makikitang may mga lumalabas na usok mula sa palasyo ng Olympus. Bigla rin ipapasok si Ares mula sa labas, duguan at daladala sa ibabaw ng isang stretcher. Sumisigaw ito ng pagmamadali na pagalingin agad ang kanyang mga pinsala dahil kailangan na niya makabalik agad sa pambungad ng labanan dahil mahirap kung ipapaubaya lang sa mga hukbo ang pagpigil sa mga kalabang pumapasok. Nung unang panahon ay nagkaroon ng paligsahan para malaman kung sino ang pinakamalakas sa cosmos at tinawag itong Titanomachy. Dito natalo ni Zeus ang kanyang amang si Cronus gamit ang teknik na ginamit mismo ng kanyang ama laban kay Zeus. Naunahan lang ni Cronus ang kanyang anak na magamit ang The Feast That Surpassed Time, at ang tangi lang nitong nagawa kay Zeus ay mapinsala ang kanyang panga at madurog ang ilang ngipin. At nang matalo si Cronus ay naisip ni Zeus na mas lalong pagandahin ang teknik na yon at ariin niyang kanya. At dahil natalo ni Zeus ang kanyang ama na si Cronus, ay siya na ang namuno sa mga Greek gods. Ngunit hindi pumayag ang primordial goddess na si Gaia at hindi niya matanggap ang kinahinatnan ng Titanomachy kaya kumuha siya ng sarili niyang mga kakampi. Dito na nagsimula ang Gigantomachie. Nagpumilit naman ang mga Griego na lumaban hanggang sa huli, pero unti-unti ay nagagapi sila ng lakas ng mga giants. At habang nagaganap ang digmaan sa labas ng palasyo ng Olympus ay tinanong ni Zeus kung ano na ang nangyayari, at kasama niya ang kanyang mga kapatid na sina Adamas, Hades at Poseidon sa harap ng isang mesa habang sinasagot ni Hermes ang katanungan ni Zeus. Inilahad ni Hermes na ang bawat isa sa Olympian na hukbo ay buong tapang na lumalaban ngunit ang kakalabasan ay maaaring hindi maganda. At kahit kasalukuyan ginagamot si Ares ay dumagdag na rin sa sinabi ni Hermes na hindi maisasawalang bahala ang lakas ng mga kalaban, at maaaring anumang sandali ay makakarating na sila sa palasyo. Ngunit si Adamas ay natawa na lang at inasar si Zeus habang tinatanong kung ano ang gagawin ng isang chief god na katulad niya. Hindi naman nagsalita sina Hades at Poseidon. Dito na sumagot si Zeus, na sa tingin niya ay halata na dapat kung anong gagawin nila, na wala silang pagpipilian kung di lumaban gamit ang lahat ng makakaya nila. Lumaki ang katawan ni Zeus ng sobra habang nagsasalita siya hanggang sa puntong napunit ang suot niyang damit. Hindi naman nakapagsalita si Adamas sa sinabi ni Zeus, habang inutos ng chief god kay Hermes na sabihan ang lahat ng mga Greek gods na humanda na sa laban. At bago umalis si Zeus ay nagawa pa niyang masira ang mesang nasa gitna ng kwarto kung nasaan sila, at umalis na siya papuntang labanan habang binabanggit niya kung gaano nakatagal ang huling digmaan kung saan lumaban siya ng matindi. Dagdag pa ni Zeus ay umiiyak na ang mga braso niya para maulit ang isang magandang labanan. Umalis na rin sina Adamas, Hades at Poseidon nang hindi nagpapaalam sa isa't isa, habang galit na galit si Adamas sa mga gustong gawin ni Zeus. Mukha namang nag-aalala si Hades, at nang makasalubong ang isang tagabantay niya sa Helheim ay tinanong ni Hades ito kung bakit ito nandun. Ibinalita ng sundalong ito na papunta na ang mga Titans sa Tartarus, at nagulat naman si Hades sa narinig niya. Ang Tartarus ay kulungan at nakapalibot dito ay kamatayan at kadiliman, at ito ay nasa pinakailalim ng Helheim. Makikita naman ang pagdurog ng mga Titans sa labasan ng Tartarus, at dahil sa pag-atake ng mga Giants ay kinuha ng mga Titans na tagasunod ni Cronus ang pagkakataong tumakas mula sa Tartarus. At dahil dito ay nahaharap ang mga Greek gods sa isang pincer attack mula sa dalawang pinakamalakas na kalaban nila, ang Giants at Titans, na maaaring maging dahilan ng pagkawala ng mga gods. Takot naman ang sundalo ni Hades sa kanyang binabalita, pero patuloy na naglakad si Hades at nagtataka ang sundalo kung bakit parang wala lang ang binabalita niya kay Hades. Dito na nagparamdam si Poseidon na parang may alam ito kung ano ang maaaring kahaharapin ng kapatid at tinanong si Hades kung may problema ba. Tumanggi naman si Hades at sinabi kay Poseidon na hindi nito kailangang pansinin siya. At nagharap na nga sina Zeus at ang hukbo ng gods laban sa mga Titans at Giants. Dito ay lumalaban na ng buong lakas si Adamas at Poseidon, at sa panel na ito ay bumubuelo si Zeus at makikita sa paligid niya ang mga mistulang kidlat na nakapalibot sa katawan nito. Isa ito sa inaabangan ko na ma-anime dahil sa mythology para matalo nila ang mga Titans ay kinailangan nila gamitin ang mga divine weapons nila, at hindi mag-make sense kung tinalo lang nila ang mga Titans nang di gumagamit si Zeus ng divine weapon niya, at kahit sa amin ay madalas naming pag-usapan ito na gawa ng content at ito nga nailabas na. At pagkatapos ng matagal na laban na inabot ng 10 taon ay makikitang tinutulungan ni Hermes si Ares na maglakad, at nakita nila kung paano magsaya si Zeus na nanalo sila sa laban. At habang nagsasaya sila ay tinanong naman ni Poseidon ang mga malulungkot na mga hukbo ni Hades kung nasaan na ang kanilang pinuno.
Dito na nagbalita ang isa sa kanila na dahil gusto ni Hades na pigilan ang pagsakop ng mga Titans ay pumunta siya sa Helheim mag-isa. Nagmamadaling pinuntahan ni Poseidon si Hades para tulungan ang kapatid sa laban, ngunit pagdating nito ay maraming mga bangkay ng mga Titans ang makikitang nagkalat, at isang dugwang anino ang pasipol-sipol lang sa isang tabi. Unti-unti namang nakalapit si Poseidon, at dito niya nakita si Hades na sumisipol ng isang tono sa harap ng mga patay na Titans. Duguan naman itong humarap kay Poseidon, pero mukhang wala naman itong naging pinsala at ang dugo sa kanyang katawan at damit ay mukhang hindi sa kanya. Dito na rin nabanggit ni Hades na sa tingin niya ay nanalo sina Poseidon sa digmaan, at napagsabihan siya ni Poseidon na pagkatapos ipadala ni Hades ang kanyang sariling hukbo para suportahan ang mga gods ay mag-isa naman itong pumunta kung saan ay hindi nagsasabi kahit kanino. Parang gusto pa nitong pag-alitan si Hades na hindi ito nag-iingat. Tinabi naman ni Hades na ginawa lang niya ang dapat gawin ng isang nakakatandang kapatid, at iyon ay bantayan ang kanyang ibang mga kapatid. Inis man ay sumang-ayon naman si Poseidon, pero pinaalala niya kay Hades na maaaring natalo rin siya, pero sumagot si Hades na hindi mangyayari yun dahil pinapangako niya na hindi siya matatalo kahit kanino. At dahan-dahan naman na napahiga si Hades dahil parang napasobra din ang ginawa niya sa paglaban sa mga Titans na pinagpapatay niya. Lumapit naman sa kanya si Poseidon at iniabot ang kanyang kamay. Ito ang pagtatapos ng digmaan na tinawag na Gigantomachy, at isa ito sa inaabangan namin ma-anime mga kapops dahil sa panel na inilagay nila na para bang may mga itsurang kidlat na nakapalibot sa katawan ni Zeus, at kung ipapakita ito na gumamit si Zeus ng divine weapon na kidlat sa digmaan ay tapos na ang usapan sa laban ni Adam at Zeus, na pinagbigyan lang talaga ni Zeus si Adam sa laban na kung saan pinakamalakas ang pambato ng tao, ngunit natalo pa rin ng di gumagamit ng divine weapon si Zeus, at ang ugaling ito ay namana ni Apollo kung saan kinakalaban niya si Leonidas sa laban na kung saan napakalakas ng hari ng Sparta, like father like son talaga. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!